Narito ako ngayon sa isang abandonadong mansyon na matatagpuan sa Bulacan. Bubukas ng bintana sa labas ha. Pag pinto. Ayun o. Rinig you guys. Ito ang abandonadong mansyon na pagmamayari di umano ng isang mayamang negosyante. Ang mansyon na ito ay mahigit 2 dekada na simula nang maabandona. Ayon sa caretaker dito ay ito ang pinakaunang bahay na itinayo sa lugar na ito at tinawag nga itong tumbok. Ayon sa caretaker ay nasa 10 taon na siya simula na magbantay rito. At base sa caretaker ay 2 pamilya na ang tumira sa bahay na ito. Ang unang pamilya na tumira rito ay nagkaroon ng hindi magandang pangyayari na nauwi sa karahasan. Pagkatapos nga ng pangyayari na yon, ang bahay na ito ay ilang taon din natenga. At pagkalipas nga ng ilang taon ay may panibagong pamilya na tumira sa bahay na ito. At ayon nga sa caretaker, ang pamilya na yon ay nagkaroon ng di magandang karanasan sa loob at napilitan na lamang umalis. At dahil nga sa hindi magandang pangyayari sa bahay na ito ay natuluyan na itong naabandona ng mahabang panahon. Taker dito. 10 years na. Ay, mag-11 years. 11 years. Ano pong history ng bahay na to? Ba't po siya naabandonado? Na-abandon na siya gawa ng ano yung mga problema sa pamilya niya, problema sa lugar nila, kaya na-abandon na nila. Ano yung dating nangyari dito, Nay? Yung nangyari dito, kwento, narinig namin. Na, patay na may-ari. Patay yan. Siyempre kami, hindi naman kami naniniwala. Hindi man ako naniniwala at hindi naman kami nakita. Pangyayari. Pinagpatuloy namin pagtira namin dito hanggang umabot kami ng 10 years. Mag-iinipin ngayon. May time na naglilinis ako sa loob. Kulang talaga mag-isa ako naglilinis. Nakakaramdam ako. Ano talaga. Nararamdaman ko na habang meron ka ano sa likod ko na labot talaga yung aking balahibo. Malingo naman ako ng ganun, hindi ko naman nakikita. Pinakausap ko sila. Hindi naman ako takot eh. Alam niyo naman, ako lang mag-isa ka sakripisyo sa lugar niyo. Pati isa pa, tagaan ko ang lugar niyo. Sabi ko na, pinasok namin ko eh. May time na maririnig ko siya sa loob. Wala man tuktok ah. Tuktok siya. Lakas niya. Tuktok. Ako naman, hanapin ko talaga kung saan yun ang tuktok na yun. Wala naman. Paglipat ko naman sa ibang kwarto. Yan na naman. Natuktok na naman siya. Yung pala, yung mabalitaan ko naman dyan sa labas. Mahilig daw pala yung may-ari. Ito magpatuktok. Ang oras na to ay numpisahan ko nang libutin ang lugar na ito. Ang una ko ang pinuntahan dito ay itong mga sasakyan na nakatenga sa labas ng bahay. At meron din sila dito isang malaking swimming pool at isang tangke na halos mabulok na dahil sa katagalan. At dito ay inumpisahan ko nang libutin ang loob ng mansyon na ito. At pagpasok ko nga rito, ito ang bumungad sa akin. Isang malaking aparador na halos masira na rin dahil sa katagalan. Guys, tingnan nyo yung dito. Yung cabinet nila sobrang gaan. Alam, makikita mo napaka mamahaling cabinet. Ang sunod ko ang pinuntahan dito ay itong kusina ng bahay na ito na may malalaking cabinet. Yes, dito sa pinaka-kusina nila. Napakagaganda ng cabinet dito.
Napakaganda ng mga cabinet nila guys. Ang gagara. Mga ano nila guys, so inaanay na yung comfort ng nila rito. Comfort ng bahay rito. Gaya ko. Halos sira-sira na guys. Tapos yung bubong nila dito, bagsak na rin. Pagkatapos nga nito, ang sunod ko naman pinuntahan, itong pinaka-kitchen area nila na halos sira-sira na rin ang bawat cabinet nito. Halos lamunin na ng damo rito sa bandang likuran. Ang sunod ko naman pinuntahan dito ay itong parang pinaka-mini library ng bahay na ito na halos sira-sira na rin ang ibang part Parang may dito. pinaka sila rito guys, oh. Parang pinaka mini library or mga parang lagay ng mga storage na gamit. Mga cabinet ito. Mas inaanay na rin guys, oh. Sira-sira na yung bawat plywood. At katabi naman ito ay mayroong isang malaking kwarto. Wow, grabe. Sobrang laki ng bahay na to guys. Talagang mga sabi mo parang mansion talaga tong bahay na to. Dahil ang dami dito parang sa baba, ang dami ng kwarto. Tapos yung mga itsura niya, ang gaganda oh. Laki ng bahay na to guys. Siguro dito nilagay yung TV. Lagay ng TV. Ito yung pinakasala nila. Itong area na to yung pinakasala. Wala, bagsak na yung bawat kisame guys. Malaking salamin, no? Buo pa yung salamin dito guys. Buo pa. Buo pa yung salamin, no? Ito. News Properties Management and Development ba yan? Corporation. Dito ay napagdesisyonan ko na nga lumabas para i-check naman ang sala ng bahay na ito. Wow, grabe oh. Yung bawat pundasyon ng bahay dito, makikita mo talaga napakaganda guys. Napakaganda ng bawat pundasyon dito. Tingnan mo yung poste nila oh. Dalaki oh. Grabe. Wow! Ito! Guys, tingnan yung CR oh. Guys, tingnan yung CR guys oh. Ang lawak ng CR na to. Isa lang yung pinaka-kubilay na ito. Ang laki. Tapos dito, ito yung pang sala nila dito sa pinaka-una. Ang laki ng sala nila dito guys. Tapos yung mga ibang tiles nila tuklap na oh. Tapos may mga tayo rin dito ng pusa. Dito ay muli nga akong lumabas sa bahay na ito. At paglabas ko nga rito, ito ang bumungad sa akin. Isang sasakyan na halos Wow! buo pa. Di kaya sa may-ari ito? May sasakyan dito guys oh. May sasakyan dito. Di kaya sa pinaka-may-ari. Iniwan na rito. Inabandona na rin. Ayos pa oh. Okay pa siya guys. Okay ba tong kotse na to? Ano to? Ayun oh, may nagsusulat ba rito? Halos buo pa tong kotse na to oh. Ay, bukas. Bukas. Bukas guys. Ayun oh, flat na rin yung gulong oh. Sayang tong kotse na to. Mabubulok lang rito to.
Uy! Uy! Yan. Ano pa? Paniki guys. Paniki yata yun. Nabahan ako rin ah. At dito ay muli nga akong bumalik sa loob para i-check naman ang second floor ng bahay na ito. Shit! Grabe oh. Ang hagdan nila talaga, napakaganda guys oh. At dito ay namangako sa ganda ng hagdan na ito at isang chandelier sa abandonadong mansyon na ito. Para sa mga mayayaman, pag may ganyang ka chandelier, ayan o, pag may ganyang ka, mayaman ka na, may chandelier na yan. Tapos kung makikita nyo, makagawa sa glass yung ano niya, o parang bubong niya. Okay guys, kung bibigyan sa inyo itong ganitong klase ng bahay, kahit ganito parang napaka-creepy, tatanggapin nyo ba? Napakaganda guys eh. Yung nakakamangha yung ano dyan guys oh. May chandelier niya oh. At dito ay nagpatuloy ako sa aking paglilibot. Ang una kong pinuntahan dito, itong unang kwarto na nasa taas ng second floor. Grabe oh. Ang ganda talaga po yung mga ilaw niya oh. Talagang mga sinauna oh. Mga sinauna yung ilaw guys oh. Mas may maliliit na pang ilaw rin sila rito. Tapos yung salamin nila guys oh. Ang kapal. Ang suot ko ang pinuntahan dito ay itong isang kwarto. At pagpasok ko nga rito, ito ang bumungad sa akin. Isang napakagandang Guys, may bathtub. pinaka-bathtub sila rito. Yung bathtub guys oh. Bathtub. Yung guys, yung bathtub. Sarap maligo rito. Grabe ito guys oh. Ang ganda. Kaso yung ibang part din dito ng cabinet, bawat sira na rin. Alas na muli na ng mga anay. Medyo nakakakilabot lang dito guys, part ng may bathtub rito. Kasi yung sabi-sabi rito, mayroon daw namatay na rito. Di lang natin sure kung totoo yung sabi-sabi rito na may namatay daw. Disclaimer lang naman tayo guys, di lang natin sinasabi na totoo. Pero iba yung pakiramdam ko rito sa bathtub dito guys. Iba yung pakiramdam ko rito sa bathtub na to. Doon na tayo sa kabilang kwarto. Pasok. Unang kwarto pa lang dito to sa taas. Ang suot ko nung pinuntahan dito ay itong pangalawang kwarto dito sa taas. At dito ay bubungad sa'yo ang napakalawak na kwarto. Oh, nice. Dalawak. Shit, oh. Dalawak, guys, oh. Grabe ng lawak ng ano to. Dalawak ng pinaka-kwarto rito sa taas, oh. Shower. Ang ganda ng CR nila, oh. Yung pinaka-miranda nila guys oh. Ganda oh guys oh. Gawa sa ano, puro mga salamin guys oh. Side niya. Medyo umaalog-alog na dahil siguro sa katagalan, umaalog na yung mga tiles niya. Nawawala na sa pagkadikit. At pagkatapos nga nito, ang suot ko ng pinuntahan, itong pinakauling kwarto dito sa second floor. Grabe. Parang stage na yung kwarto nila rito. Bale guys, ito yung pangatlong kwarto rito sa second floor. Sa loob ng kwarto na to, ang suot ko ang pinuntahan dito, itong isang maliit na kwarto. At pagpasok ko nga rito, ito ang bumungad sa akin. Mga cabinet na halos ayos pa at bago pa ang itsura. At meron din sila ditong CR at shower.
Shit. Grabe. Lalaki ng cabinet oh. At maya-maya lang ay nagulat ako sa aking mga nakita. What the? Dami picture guys oh. Dami picture dito. May mga diploma guys oh. Saka mga picture ng graduation ng bata. Habang tinitignan ko ang mga gamit na tira dito, ay maya-maya lang ay may narinig akong isang ingay na nanggaling sa kabilang Color kwarto. digital camera. Guys oh. Yan. Nagbubukas ng bintana sa labas ah. O pinto ah. Ayun oh. Really guys. Siguro yung ano sa parking area. Yung lalaki ng cabinet guys oh. Wow. Sa mga oras na yon, hindi naging maganda ang aking pakiramdam sa paligid. Kaya napag-desisyon ako na lang tapusin ang eksplorasyon na to. So yun guys, dito na natin tatapusin yung ating exploration sa abandonadong mansion na to. So wala naman tayo naramdamang paranormal dito. Pero medyo kinabahan lang tayo dahil sa part ng bathtub ay parang tumayo yung balahibo natin doon. Dahil may sabi dito na may namatay raw dito. So di lang tayo sure. Disclaimer lang naman tayo. So comment below na lang kung may napansin kayo dito guys. At syempre huwag niyong kalimutan kung bago ka pa lang sa aking channel. Huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel at i-click ang bell button para updated ka kung may mga bago akong ilalabas na videos. So hanggang sa muli, Renat TV Vlogs. Peace out.